Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa mga parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay Lunes, simula ng linggo ng pagtatrabaho. Alas 7 ng umaga, it's 63 degrees Fahrenheit. Maganda po ngayon ang panahon. Maliwanag at hindi masyadong mainit. Ayos na ayos, ano? So, kamusta po ang Pilipinas? Kamusta na po kayo? Meron po akong nababalitaan na medyo umiingay sa social media na naman ang tungkol sa maaring impeachment kay Sara Duterte. Ano ba 'yan? Alam niyo po, lumabas na 'yung balitang 'yan last year. For some reason na hindi natuloy. So ngayon meron na namang ingay na lumalabas tungkol sa impeachment na 'yan. Ano ba yung impeachment? Yan po ay paraan para mapatalsik ang isang opisyal sa Pilipinas. Yan po ay ilan lang na mga constitutional officers like the president, vice president, uh, Supreme Court justices at saka yung mga constitutional bodies, Commission on Elections, Civil Service Commission, Ombudsman, etc. etc. So, yes, umiingay na naman. So, matutuloy kaya yan? Ako ho ay duda na matutuloy yan. Alam niyo kung bakit. Medyo wala na pong panahon. Matagal din kasi ang proseso niyang impeachment na yan eh. Madaling magsalita na po pwedeng i-file ang impeachment kasi ang impeachment po parang lang po yan complaint, endorsement from a citizen or a member of the House of Representatives at dapat i-endorse yan ng pagbotohan at pumayag ang House of Representatives, at least 1/3 of the members ng House of Representatives. So ibig sabihin ay kung yan ay 300 po ang miyembro ng Kongreso, ay dapat at least 100 ang pumayag na ma-file ang articles of impeachment sa Senado. At padalwa po, ako'y duda din lalo diyan dahil baka kung sakali ma-file yan at makarating sa Senado, ay baka hindi rin po manalo dahil alam niyo kung bakit. Ang kailangan po sa Senado ay 2/3. 2/3. So kung yung 24, ay kailangan ay at least 16 ng pata ang boboto na ma-convict si Sara Duterte. Medyo marami-rami pa rin po ang mga tao ni Sara Duterte diyan, Marami-rami pa rin. Sino ba 'yon? Si Bongo, si Padilla, sino pa? Si Bato. Yan pa, nandiyan pa si Jaime Marcos, yung magkapatid pa na si Cayetano, Dalawa na yun. Meron pa, mag-ina ni Villar. Yan po ay mga kaduda-duda, Although nagsanib ang NPC at saka yung tinatawag nilang at saka yung Partido Federal nung isang linggo ay pero hindi ka pa rin nakakasiguro kung talagang yung mga yan ay kakalas kay Duterte, So, kahit po maipasa sa Senado ang ganyang articles of impeachment, baka hindi rin po manalo. So, patigilin na natin yan. Ang ingay na yan. Mukhang wala din wala kang kapupuntahan yan. Sasayang lang ng effort,
lalo na ngayon ako, ang congressman po at saka yung mga senador na yan ay naghahanda na ng kanilang kandidatura para sa isang taon. Aba, ang filing of candidacy po ay, ang alam ko po ay mag-start nitong October. So, ay ang mga senador at congressman na yan ay magiging busy sa pangangampanya na. Hindi na hindi na rin matutuloy. Kulang sa oras, kumbaga. Kulang po sa oras. Ang pagpa-file na yan, yung impeachment na yan. Ano? So, malaman na lang uli sa isang taon. Tingnan natin kung yan ay, kung malakas pa siya. Ano? By the way, speaking of malakas, kung malakas pa nga ba si Sara Duterte? Ba, for the first time sa kanyang pagiging vice president, ano po, lumabas pong what we call this survey tungkol sa satisfaction rating ni Sara Duterte. Bumagsak po ng 19 percentage points. Ano? Ibig sabihin, yun po ay from 63% noong pong Abril ay Abril o Marso ay bumagsak po ng 44%, something like that. So 19 percentage points. May malaking bagay din po 'yun, ha. Ano, malaking bagay na nawala kay Sara Duterte, ano. So ibig sabihin niyan ay nabawasan ng pagtitiwala sa kanya o satisfaction sa kanyang trabaho ng mga tao. Ano? So, yeah, medyo natatauhan na ata ang mga tao sa Pilipinas tungkol dyan sa mga Duterte na yan, ano? Medyo nawawala na ng tiwala, ano? Okay? So, abangan natin ang susunod na kabanata at malaman natin kung anong mangyayari dyan sa impeachment na yan, kung talagang yan ay may papal o hindi. Or kung sakalit may file ay kung manalo. So, pero again, I doubt kung may pa-file yan dahil sa kakulangan ng oras na. Ano? O kulang na oras na. Okay? So, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!